bisitang pastor from our beloved country, Philippines, Pastora Rebecca Rivera, Pastora Esperanza Liwanag, and Pastor Joel Liwanag. At gayon din po sa mga nanonood via Facebook Live. A warm welcome po sa ating gawaing pagsamba here on God is Alive Hong Kong Church, Christian Church Ministry. Sabi po, nasa sulat po sa Hebrew 13:15. Kaya lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, pagpupuring magpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang dakilang pangalan. Amen? Tayo na pong mag-umpisa sa ating gawaing pagsamba sa umagang ito sa pamamagitan ng pakikinig ng katuruan para sa Study in the Word. Tawagin po natin si Sister Marites Sigula. Papuri po sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat at sa mga nanonood via live stream. Ang topic po na ating aaralin ngayon ay pamagat ay eternal judgment o walang hanggang paghuhukom. Yung aim o pakay ng lesson na ito ay upang magbigay babala sa inaharap ng paghuhukom ng Diyos. Ang palimula, ang Diyos hindi lamang Diyos ng pag-ibig, kundi Diyos din ng katarungan. Hindi niya papayagan o konsintihin ang kasamaan. Siya ay nagtalaga ng panahon upang hatulan ng kaliguan. Ito ay sa makatwid isang malaking babala sa lahat ng tao na tumugon sa tawag ng Diyos para sa pagsisisi at matuwid na pamumuhay. Tinutukoy ng Biblia ang huling paghatol na pinapahayag ng Diyos sa bawat individual. Mahalagang malaman natin na ang lahat ng paghatol ay darating sa pamamagitan na ni Jesus na anak ng Diyos. Sa nasusulat sa John chapter 5, verse 22, hindi humahatol kanino man ang Ama, sa halip ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. 1. Bakit ito tinawag na walang hanggang paghuhukom o parusa? Ito'y tinawag na walang hanggang paghuhukom dahil ang mga pangungusap na ibinigay ay hindi magbabago. Ibig sabihin ito ay permanente at walang hanggan. 2. Sino ang hahatulan? Sinabi ito, ang lahat ng tao na nabubuhay ay hahatulan. Sinabi nasusulat sa Hebrew chapter 9, verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lang mamamatay at pagkatapos noon ay ang paghuhukom. Noong kamatayan, hindi natin ito maiiwasan, dito natin matatakasan, kahit anong hinat natin sa ating katawan. Lahat tayo mamamatay. At walang exemption dito maliban kay Enoch at kay Elijah na tinutukoy sa lumang tipan sa Biblia. Ang buhay, wala rin tayo second chance of life. Kaya minsan lang tayo mabubuhay. Kaya sumasalungat ito sa theory na merong reincarnation. Tapos sinasabi rin na ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi ang pinto natin patungo sa walang destination natin sa walang hanggan. Kaya yung mga, di ba marami tayong nababalitan na nagpapakamatay dahil hirap na hirap sa buhay. May mga problema, no, na hindi na nila kaya, masusukalin ang kamatay. Pero kung mababasa siguro nila ito, malalaman nila ito, siguro mag-iisip sila na makasampung beses bago sila magpakamatay. Number 3, kung anong uri ng paghusga, ito sa hinaharap. Sabi dito yung A, the judgment of believer, on the judgment seat of Christ. Ito yung paghatol sa mga mananampalataya, sa mga ligtas na harap tayo sa Panginoon Jesus. Kung una dumating siya rito bilang tagapagligtas, ngayon haharap tayo sa Kanya bilang hukom. No? Tandaan natin na ang paghatol na ito harap tayo sa Panginoon, hindi tayo kahatulan sa ating mga kasalanan na nagawa. Kasi Christ paid our sin once and for all. Binayaran niya na sa krus ng Kalbaryo. Ang paghahatol na ito ay kung ano ang ginawa natin mula nang maligtas tayo hanggang sa huling hininga natin kung ano ang ginawa ng Panginoon. Bagamat tayo ay nagkaroon, lahat ng tayo magkaroon ng ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa gawa. Maliban sinabi dito, Ephesians 2 verse 9, 8 to 9,
For by grace I saved, through faith and not of works. Naligtas tayo hindi sa ating pamamagitan ng gawa, kundi sa ating kagagahan loob ng Diyos sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Once naligtas na tayo, your word counts. No? Ang mga ginagawa natin sa Panginoon ay may bilang. No? Sabi nga dito sa verse na to, pasensya na po. Sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat tayong lahat ay haharap sa punan ni Kristo at tatanggapin nararapat tayo sa ating magawang mabuti o masama ng tayo na bubuhay pa sa taong ito. Sinabi rin sa Psalm 135 verse 14, ikaw na may mahabag sa lahat ng iyong lingkod, ang alipin ay lalaya sa kanilang pagkagapos. Ang tinutukoy na paghatol rito, yung sisiya sa pagharap natin sa Panginoon, sisiya sa atin ni Jesus ang magiging panahon at yung pagharap natin sa Panginoon, ito yung magiging panahon ng pagsusuri at panahon ng tanggal din pala. Siya sa atin ng ating Panginoon ni Jesus ang ating mga gawa. Kung ito'y ginawa natin, paglilingkod natin sa laman, wala itong kilang. Pero kung ginawa natin ang ating paglilingkod sa upang maparangalan ng Diyos, doon tayo magkakamit ng gantimpala. Ano bang mga gawa ito? Ano bang ginawa natin sa mga resources na binigay ng Panginoon sa atin? Gaano ba tayo naging tapat sa Kanya? Nagpapasakop ba tayo sa Banal na Espiritu? Yung nakahangat pa tayo na laging parangalan siya sa buhay natin. Isinusulong ba natin ang gawain ng Diyos dito sa lupa na ito? Siguro kung ang sagot natin ay puro may mga oo dito sa mga tanungan ito, makakaasa tayo na magkaroon tayo ng gantimpala sa langit. Pero kung merong opportunity pero hindi mo ginawa, sabi nga dito, pananampalatayang walang gawain patay, nakontento ka na lang ligtas ka pero wala kang ginagawa, nang hindi mo makakamit yung reward dahil wala kang ginawa. Sabi nga sa 1 Corinthians 3 verse 13 to 15, makikilala ang uri ng gawa sa araw ng paghukom sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ng ginawa ng bawat isa. Kung ay tinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ito ng gantimpala. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Kayong paman, maliligtas siya, kaya lang ay para siya dumaan sa poy. Yung nakontento na lang maupo na hindi nagpagamit, ligtas ka. Pero dadaan ka raw sa apoy. Nakita ko sa cartoon sa YouTube, yung mga Kristiyano walang ginawa. Nung mamatay sila, dumaan sila sa apoy. Yun nga lang, umuusog sila ng lumabas. Pero ligtas sila. Sa number 4, letter B, sabi ko yung the judgment seat of unbelievers, also known as the white throne judgment. Sinabi sa Daniel 7, chapter 7, verse 9, habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono na upo sa isa sa mga ito ang nabubuhay magpakailanman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglalagablab at ang mga gulong nito ay nagliliyab. Tumutukoy ito. Ito yung pangitain ni Daniel na tumutukoy sa attributes, no? Nung hukom na haharapin ng mga hindi na nanampalataya sa Panginoon. Sinabi rito, nabubuhay magpakailanman. Ang pinapakitang sinisimbolize ito ng majesty of the judge. Tapos puting-puti ang kanyang kasuotan, gayon din ang kanyang buhok. Pinapakita rin naman dito yung purity and justice of the judge. Ang tono niya naglalagablab, sinisimbolize ito ang chastening of purity. At ang magbubulong nito ay nagliliyab, represent the omnipresence of God. Biro mo itong haharapin ng mga taong tinutukoy dito sa Revelation 20, verse 11 to 13. Ang sabi dito, pagkatapos ito ay nakita akong isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon, naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan. At hindi na nakita muli. Nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay maging dakila at hamak. At binuksan ang mga aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Pero idadagdag ko pa rin sa verse 15, ang sino mang hindi nakasulat, ang nakasulat ng pangalan sa aklat ng buhay,
ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ang kasasapitan ng mga taong nabubuhay pa na nagkaroon ng pagkakataon upang makarinig ng ebanghelyo, pero hindi nila ito pinaniwalaan, hindi nila ito tinanggap. Kaya ang linaw na sinasabi dito na sila ay hahatulan sa lawa ng apoy kapag ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Sa korte, no, kapag nakakita na kayo ng korte, di ba, merong nililitis na isang makasalanang tao. Di ba kapag siya ay napatunayang guilty at binigyan siya ng parusa doon sa kasalanan niya, di ba meron pa siyang karapatan umapela para mabago yung verdict ng kanyang pagkakasala. Pero ang Diyos na humahatol ng matuwid, no? Ang Diyos na buhay na matuwid at banal at tunay na nakakita ng kalagayan o kondisyon ng ating puso, pagdating ng panahon na yun, hindi na tayo makakapela. No? Yung mga walang relasyon sa Panginoon. Number 4, ano magiging gantimpala ng mga tapat na mananampalataya? Letter A, sinabi ni Paul dito, 2 Timothy chapter 4, verse 8. Kaya naghintay sa akin ang koronang gantimpala sa mga namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makakatarungan hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabig sa kanyang pagbabalik. Dito, very confident si Paul na magkakaroon siya ng gantimpala mula sa langit. Diba? Ang koronang, hindi ko natatalakayin yung korona dito, yung pag-issue crown, crown of rejoicing, crown of life, crown of glory, crown of righteousness. Dapat itong maging motivation natin, no? Para hindi tayo mapagod sa paglilingkod sa ating Panginoon. No, inasan tayo natin pala eh. Ganun ang Panginoon. Ganun siya kapagpuli, ganun siya. Yung mga ginagawa natin sa Panginoon, hindi yung nasasayang. Conclusion, application, A. Mapagtantong ang katotohanan na hatulan ng Diyos ang sangkatauhan. B. Maging maingat tayong lumakad para sa kalooban ng Diyos. C. Kung tayo ay tapat sa Diyos, palalakasin loob na tatanggap tayo ng gantimpala sa langit. Nung kahapon, ang ganda ng seminar natin, di ba? Tinuturo sa atin kung paano tayo maging yung financial literacy. Kung paano natin ang hawakan ng ating kinikita na hindi ito masasayang o hindi tayo makakawawa pagtanda. Pero kung pinaghahanda natin yung mga bagay na ito, dapat how much more dapat paghandaan natin yung eternal destiny natin. Kasi ang pag-asang ito habang may buhay tayo. Ngayon pa lang, pwede mo nang malaman kung saan ka tutungo. No, dapat ang Diyos ng ako. Sabi niya, kung ikaw ay mananampalataya sa akin, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Diba? Kaya ang buhay natin maikli lang. Ang oras, hindi natin kakampi ang oras. Anytime pwede tayong puli ng Panginoon. Kaya huwag natin sayangin yung buhay na ipinagkatuloy sa atin ng Panginoon. Kaya natin hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili. No? Tayo nabubuhay para karangalan ng Diyos. Na Diyos mapapuli. Amen. Papuri sa atin. Amen. Papuri po sa ating Panginoon. Ang lahat po ay tumayo. At tinatawagan ko po si Sister Annalyn Baril, Sister Aurora Iglesias for scripture reading and for opening prayer. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Juan, Kabanata 1, Kapitulo 6. Ito